Ready ko na. Ready na. Okay, what's up mga ka-good vibes? So, Captain M nandito. Mag-prepare tayo ng ceviche di polpo, yung paborito nating i-prepare dati pa. Matagal na nating ginawa natin to, pero hindi na naulit, no? So, may paliwanag ko lang. So, ito yung mga pre-prepared na, no? Para mabilisan lang nating maigawa, no? Kaya lang may mga kulang pa tayo rito. So, pili pa tayo ng kulang mamaya. Ihahalo na lang natin. Ceviche di polpo po ay natutunan natin nung tayo ay nagbabarko pa, kasi ang ceviche di polpo ay term ng mga Spanish or mga Latina. So, yung ceviche di polpo sa Tagalog ay tinatawag na kinilaw na pugita. Yeah. Kinilaw na pugita po. So, yung pugita natin na ito, galing pa ng Infanta, Quezon yan. Okay? So, pressurized cooker na natin to. Ay, pressured cooker na. No? Nilagay natin sa pressured cooker para malambot na malambot siya. So, ito na yung resulta. So, ano ang ingredients, no? Dapat meron siyang sibuyas na pula, kamatis, cucumber o pipino. Dapat jalapeno. Kaya lang may alternative na lang tayo ng bell pepper, calamansi or lemon. May konti tayong luya, and then bawang, asin, and yung cilantro. Ihahalo na lang natin mamaya, no? So yan po yung mga ingredients niyan. Tapos imimix na natin, no? Pero dapat i-mix muna natin ang konting asin, and then ang bawang. Okay? Damihan natin ang bawang kasi ang bawang ay good for the health natin yan. Okay? So yung bawang po ang i-mix natin with salt, rock salt. And then, pipigaan natin ng lemon. Meron pa kaya to? Dapat pala, inano na natin. So, yeah. Pero tatanggalin natin yung buto. Sumama na eh. Sa mga kaibigan natin chipok niyan, comments down below. Tatanggalin mo natin yung buto maya, no? Pero ano na natin to. So, matagal ko nang gustong gumawa nito, pero walang time minsan. Pwede rin yung pong lagyan ito ng additional na shrimp. Pwede yung pag-mix, no? Pero sa ngayon, ginawa ko lang muna yung pugita para mas ano siya, lasahan natin ng ganda. Yan. Yan. Okay. Tapos, tanggalin natin yung mga buto. And then, i-mix natin, no? Mix natin.
Okay. Ayan. So, okay na to. Then, i-mix na natin lahat, no? Mix na natin. Lagyan natin sa isang lalim na bowl. So, mas masarap kasi nito kinakamay. Malinis po yung kamay natin, ha? So, kinakamay po natin yan. And then, lagyan natin yung mga ingredients na. Huh? Yung sibuyas. And then, bell pepper. Lagyan na rin natin. Mas maganda, mas marami yung ano din, tawag doon, cucumber. Mas maganda yata. Mix natin with okay na. Kamatis and then cucumber, lasa. Yun. Yan, no? Tapos, konting ano lang siguro. Konting ang tawag doon, luya. And then, pwede na nating ilagay itong ating ano ba to? Garlic na may konting asin and then lemon. Yan. Masyadong maraming bawang. Yan. Okay. So, ang kulang po nito ay cilantro, ha. Pasensya na po. Cilantro ang kulang. Kasi yun yung magpapa taste ng ano ron, ng ceviche, ng authentic ceviche taste, no? So, yan po. And then, pagkatapos nun, ilalagay ito natin to sa ref. Mas matagal sa ref or mas matagal siya nakababad, mas masarap. Okay? So, yan. Wala siyang green kaya sayang walang cilantro, no? Pero okay na po yan. Mamaya lalagyan natin. Lalabas tayo. Medyo malayo ang palengke rito sa Southwoods. So, lalabas pa. Yan. So, pwede rin lagyan ng suka. Teka. Pero konti lang siguro. Pero ang pinaka-the best talaga magpapalasa ng kaibahan niya sa kinilaw ng Pinoy style, yung cilantro. Yun yung talaga nagpapa iba ng lasa niya sa taste. Kaya siya naging ceviche de pulpo. Kasi sa South America or yun yung mga ayan, oh, looks good na siya, oh. And then nasahan na lang natin ng konti. Medyo matabang siya. Pero looks okay na. Okay na to. Bye! Sana nagustuhan nyo. Sana matry nyo rin pala. And then para masubukan nyo rin ang ceviche de pulpo or kinilaw na pugita sa Tagalog. Bye! Maraming salamat.